Michael had just finished cleaning his car when he heard someone whistle. Paglingon niya ay nakita niya sina Lian at Bowie. Nakatukod ang mga braso ng mga ito sa may kababaang bakod ng bahay niya at nakangising nakatingin sa kanya. Yo Michael, pare, mukhang pinaninindigan mo talagang pangalan mo ah. Michael, makisig. Bowie flexed his arms. Parang ako. Ang kisig mo na, ang gwapo mo pa. Sabi naman ni Lian. Nababading ako sa'yo. Pwede ko bang rentahan na magdamag mo? I'm not in the mood for any of your jokes, Leandro. Seryosong sabi niya. Lagi ka namang wala sa mood. Anito. Pagkatapos ay biglang ngumisi ito. Mukhang suot mo na naman yung Lucky Charm. Ang tinutukoy nito ay ang kwintas na suot niya. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Tinungo niya ang gripo at pinatay iyon. Ano nga palang kailangan niyo sa akin at nandito kayong dalawa? Tanong niya sa mga ito habang inirorolyo ang hose na ginamit niya sa paglilinis ng sasakyan. Isinabit niya iyon sa pako sa gilid ng bahay. Wala naman, namimiss ka lang namin. Nakangising sagot ni Bowie. Kami? Namiss mo ba? Hindi. Sabay na tumawa mga ito. Pambihira ka talaga. Classic talaga ang pagiging sarkastiko mo. Sabi ni Lian. Hanap ka rin sa pagiging seryoso. Sabi naman ni Bowie. Muli ay hindi niya pinansin ang sinabi ng mga ito. Hinablot niya ang t-shirt niya na nakapatong sa likod ng silya malapit sa kinatatayuan niya. Isinuot niya ang t-shirt. Siya nga pala. Hindi ka na nakahabol sa birthday ng inaanak natin si Claire nung isang linggo. Pero hindi ibig sabihin nun na exempted ka sa pagbibigay ng regalo. Alam ko, naibigay ko na regalo ko kay Claire. Dumaan ako kagabi sa bahay nila. Hindi siya nakadala sa birthday celebration ni Claire noong nakaraang linggo dahil nakipagkita siya sa isang kliyente niya tungkol sa land dispute case na hawak niya. Wala talaga kaming maihirit sa'yo kahit kailan, Michael. Bakit ba parang alam mo palagi ang hinihirit namin sa'yo? One look at you two and I already knows what's going on side on your minds. Abat bukod pala sa pagiging abogado ay sumasideline ka rin ng mind reader ano? Astig, meron tayong kaibigan psychic. Pwede bang tumahimik na kayong dalawa? Obstruction of silence ang ginagawa niyo sa bahay ko. Obstruction of silence? May ganun bang kaso? Oo nga, parang bago yun sa pandinig ko. He glared at both of them. Hay nako, sabi ko naman sa'yo, buhawi, kapag sinabi ni Michael na may ganong kaso, may ganong kaso talaga. Maniwala tayo kung ayaw nating kulungan pulutin ang kagagawpuhan natin. Bumaling ito sa kanya. Pare, peace tayo ha. Huwag mo ko ipapakulong. Si Buhawi na lang kung gusto mo. Total may girlfriend naman na siya. Teka, bakit ako lang? Ikaw kasi ang kume-question sa kahenyuhan ni Michael pagdating sa mga batas ng Pilipinas. Kaya ikaw lang ang may kasalanan. Pambihira ka, Lian. Walang laglagan. Damay-damay dapat ang magkakaibigan. All for one, one for all, ika nga. May girlfriend ka na kaya huwag ka na magreklamo. Eh kung niligawan mo ba si Mags, di may girlfriend ka rin ngayon? Katwiran nito. Pabirong inipit ni Lian sa mga braso nitong leeg ni Bowie dahil sa sinabi nitong iyon. Napapailing na pinagmasdan niya mga ito. Sa kanilang magkakaibigan, ang dalawang ito ang pinakamagulo. Parehong maingay mga ito. Iyon marahil ang dahilan kaya magkasundo ng husto mga ito. Kung magpapatayan kayong dalawa, huwag dito sa tapat ng bahay ko. Kapag naaasar ako, kakasuhan ko talaga kayo. Anong kaso? Illegal possession of sexy abs? Tanong ni Bowie. Or carrying a dangerously handsome face? Sa halip na sumagot ay tinalikuran na lamang niya mga ito. Tuloy-tuloy na pumasok siya sa bahay niya. Wala siyang mapapala kung papatulan niya mga ito. Chill out, Michael. Ani Bowie na sumunod sa kanya papasok sa bahay niya. Ngumiti ka naman sa mga patawang kalbo nitong si Lian paminsan-minsan. Baka umiyak ang isang yan. Lol, ikaw lang ang nagpapatawa sa ating dalawa, Buhawi.
Wika ni Lian. Dumiretso ito sa kusina. Ano bang makakain dito sa kusina mo, Michael? Wala. Tila walang narinig na binuksan nito ang refrigerator. Nakakaiyak naman ang laman nitong ref mo. Walang ibang laman kundi tubig, tubig, tubig at tubig. Isinara nito iyon. Wala man lang beer. Dapat sa'yo, nag-aasawa na para masaya. Bago ka magpayo tungkol sa pag-aasawa ng iba, ligawan mo muna si Magdalene. Wika niya. Dahil kapag napundi ako sa katorpehan mo, ako mismo ang gagawa ng batas para ipalethal injection ang mga torpeng tulad mo. Pagkatapos ay si Bowie naman ang binalingan niya. At ikaw, Buhawi, sa susunod, sasabihan ko si Kelly na randahan ka na at ikadena sa loob ng bahay mo. Magsiba ka na lang ng kayo sa bahay ninyo at ginugulo ninyong pananahimik ko. Pagtataboy niya sa mga ito. Tatawa-tawang tumayo mga ito tinungo ang pinto ng bahay niya. Siya nga pala, bago namin makalimutan, dumaan ka sa bahay ni Butcho mamaya. Anong meron? May problema sa puso si Waki. Kailangan niyang tulong natin. Isa pa, namimiss ka na namin. 1 linggo ka nang di nagpapakita sa amin. Oo nga, para kang si Haru. Laging busy, laging wala. Hindi mo na tuloy alam ang happenings dito sa barangay natin. Kaya para maging updated ka, pumunta ka sa bahay ni Butcho mamaya. Mag-inuman na rin tayo para masaya. May pag-aaralan pa akong kaso para sa hearing sa Lunes. Hindi ako makakapangako. Pambihira ka naman. Wala ka nang love life, wala ka pang social life. Nakakabaliw ang pagiging mag-isa, akala mo. Dapat sa'yo, pinibigyan ng girlfriend para hindi ka na palaging nag-iisa. Biglang umisi si Lian. Yeah, and speaking of girlfriend, hindi ba type mo ang chinitang mapuputi na may kaliitan? Bakit mo natanong? May bakasyonistang kaibigan si Mags. Gusto mong mapakilala kita? Hindi. Come on pare, ang tagal mo nang walang girlfriend, hindi ba? Kailan ka nga ba huli nagka-girlfriend? It's none of your business, Leandro. Pero parang hindi na pipigil ang pinakamadaldal na kaibigan niya. No offense meant pare, pero bading ka ba? Gusto mong sa kulungan na kita sikatin ng araw bukas? Ikaw naman, para concerned lang ako sa'yo. Bago ka maging concerned sa buhay ng iba, sarili mo munang atupagin mo. Okay. Tinapik nito ang katabing si Bowie na prenteng nakasandig sa hamba ng pinto at nakamasid lamang sa kanila. Tara na pare, si Michael na raw ang bahala magpainom sa atin mamaya. Alright. Napanood mo ba kagabi yung balita? My girlfriend na si Waki baby ko. I want to dead na. Oh sure, go ahead and make my day. Sagot ni Jane kay Mags. Mukhang naaaning na ang kaibigan niya. Jane April, hindi mo man lang ba ako dadamayin sa kasawian ko? Iniladlad nito ang pamaymay niya na mukha ni Waki. Mukhang promotional material iyon para sa bottled water na ine-endorso ni Waki. Waki broke my heart, but I still love him. Kahit anong mangyari, ako pa rin na magiging most loyal fan niya hanggang sa ma-realize niyang ako ang babaeng karapat dapat sa kanya. Napailing siya. Asa ka pa? Jane April, ano ka ba? Kasi naman, Maria Magdalena, ang OA mo na, ang corny mo pa. Pinakyaw mo na nga ang kapraningan ng buong Pilipinas. Magtino ka nga. Naturingan ka pa namang teacher. Inagaw niya rito ang hawak nitong pamaypay at basta na lamang itinapon niyon sa isang bakurang nagdadaanan nila. Magpaalam ka na sa iyong minumutya. Mag-aasawa na siya. Hindi. Waki ba? Sinong walang modong nagtapon ng basura sa bakuran ko? Kung kayo kaya ang tambakan ko ng kaso para magtinu kayo. Isang lalaki ang lumabas mula sa mababang gate ng bahay na pinagtapunan niya ng pamaypay. Bahagya siyang napaatras nang makita ito. He was so tall and he looked formidable. Kapansin-pansin ang kaseryosohan sa mukha nito. Yet, despite the seriousness of his face, he was undoubtedly very good looking. Ito ang tipo ng lalaking hindi ihalo sa maraming tao
ay mag-i-stand out pa rin. Hindi siya naniniwala sa description na tall, dark and handsome. Pero ngayon, parang gusto na niyang maniwala dahil may isang lalaking may ganoong description na materialize sa harap niya. Ang akala niya ay susugurin sila nito ng kaibigan niya. Pero sa halip na sila ang lapitan ay huminto ito at tumingin sa babaeng nauunang naglalakad sa kanila. Jazzy, what are you still doing here? Bakit? Kanina pa nagbubugbugan sa gym ang kuya mo at si Waki. What? Bulalas ng babae. Si Waki baby ko? Shit! Wika naman ni Mags. Pagkatapos ay nagmadali rin tumakbo ito patungo sa direksyon ng gym. Napailing siya. Pagkatapos ay tumingin uli siya sa lalaking seryoso ang mukha. Hindi ito nakatingin sa kanya, bagkus ay sa direksyon tinungo ni Mags at ng babaeng tinatawag niyang pangalan Jazzy. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataong titigan nito. Perpekto ang profile nito. Napakunot noo ang mga napadako ang kanyang mga mata sa leeg nito. Pamilyar sa kanya ang kwintas na suot nito at gayon din ang palawit niyon na asul na opal. Mayroon siyang gaya niyon noon pero ibinigay niya iyon sa isang importanteng kaibigan. Humarap ito sa kanya. Sa ginawa nito ay lalo niyang nabistahan ang gwapong mukha nito. Muntik na siyang mapanganga nang ma-realize niyang pamilyar ang mukhang ito sa kanya. He had grown to be a handsome man but she could still recognize him. Makmak? Bigla niyang dinamba ito ng yakap. Excuse me? Nakakunot noong sabi nito habang pilit na inaalis sa mga braso niyang nakapulupot sa malapad na katawan nito. Do I know you? Asus? Tinampal niya ito sa dibdib at saka tiningala ito dahil napakatangkad nito kumpara sa kanya. Nginitian niya ito. Makakalimutin ko pang magpagupit ng kuko kaysa makalimutan ka. It's me, Jane April, your very cute friend from way back then. Hinawakan niya ang pendant ng kwintas nito. Ako nagbibigay nito sa'yo. Natigilan at napatitig sa kanya. Kapag kuwan ay nagsalubong ang mga kilay nito. Jane April? Yes, it's me. Lalo pa niyang hinigpatan ang pagkakayakap dito. Humilig pa siya sa malapad na dibdib nito. She could feel the hard planes of his chest and the bunch muscle of his arms. Ang laki-laki mo na at ang tangkad-tangkad mo pa ngayon. At ang bango-bango mo rin. Nakaka-addict kang yakapin. Jane? Yes, sagot niya nang hindi nag-aangat ng tingin. Pasensya na pero wala akong kilalang Jane April. Nag-angat siya ng tingin at tinitigan ito. Ano ka ba? Huwag kang magbiro. Alam kong kaunti lamang ang nadagdag sa height ko mula nang huli tayo magkita. Pero cute pa rin naman ako. Hindi mo ba nakikilala ang kakyutan kong ito? No, I don't. And my name is not Makmak. It's Michael. Inalis nito ang mga braso niyang nakapulupot pa rin dito. Excuse me. Wala siyang nagawa kundi sundan nito ng tingin habang naglalakad ito papalayo. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.